Bluetooth mode. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay nagdiriwang tayo ng ika-22 linggo pagkaraan ng Pentecostes. Mahalaga para sa kanino man ang makabilang sa mga banal na kasama ang pinakadakilang Panginoon. Sinasaysay na ibanghelista sa San Marcos na si Juan at Santiago ay humihiling na sila ay maging kasama sa trono na Jesus sa pagdating ng kanyang paghahari. Sa kabila nito, sinasabi din na kung nais makabilang na isang tao sa kabanal-banalang paghahari ng Panginoon, kailangang maging lingkod siya para sa iba upang ang kahariang sinasabi ng Panginoong Jesucristo ay madagalin dito sa lupa. Ang taong maglilingkod ng walang pag-iipon sa kanyang kapwa ay tulad din ng pagpapakita ng tunay ng sarili sa harapan ng Diyos. Isama din po natin sa ating pangapanalangin ang mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Wende Recto, Gerald Arizapa, Gemma Perlas, Angelica Ricanya, Algerian Sares, John Mark Picanya, Vilma Candelaria, Sofia Nicole Reyes, Maria Andre Ladera, Joan Saludes, Carl Ivan Del Mundo, Belinda Rianzares, Liam Kyrie Sarmiento at Pia May Rianzares. Magsitayo po tayo lahat at ating pong awitin ang pagbukan na awit.
makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nagayag sa iyo, lahat na nasa tanarit ay nababatid mo at walang lihim na naliliit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami kapag umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan. Sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili sa dalawang utos nito na papalupang buong kautusan at katuruan ng mga propeta. Silungod po ang lahat. Pag-isihan po natin ang ating mga pagkasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kami nung pisang sa iyo, Diyos, ng mga pangyarihan sa lahat ng mga santo sa isa't isa. Na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga sabi, sa aming mga nagawa at sa kapalitan namin gawin. At ito'y sa namin kamalayan. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, sa kawan kami, at sa lahat ng mga santo, ay panalangin kami sa iyo, Panginoon Diyos. Amen. Kawan kayo ng mapangyarihang Diyos, patawaran kayo sa inyong mga kasalanan at patubay sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsitayo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Bye.
ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo manalangin. O Diyos, pinupuri, pinasalamatan at patuloy na sinasamba ka, O Diyos, sapagkat sa iyong kakakilaan ipinahayag mo sa amin ang kabutihan at kababaan upang maging aliping halimbawa sa araw-araw naming buhay at patuloy na magkikibaga sa ramon mo. At iting isama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang karawan na sina Wenderito, Gerald Arizaba, Giva Perlas, Angelica Ricanya, Archie Rianzares, Jericho Ricanya, John Mark Ricanya, Vilma Candelaria, Sofia Nicole Reyes, Maria Andrea Ladera, Joan Saludes, Carla Ivan del Mundo, Belinda Rianzares, Liam Kyle Sarmiento, at Pia May Rianzares. Nawa o Panginoong Diyos ay pagpalagin mo po at patuloy na gabayan ito yung mga anak na magdiriwang ng karawan upang sa araw-araw kalang buhay mapuspos na yung kalakasan, kagalakan at kasaganaan. Agin din o Diyos, aming sinasamo dalangin sa iyo sa pamamagitan ng pag-ibig at away, pagaligin mo po itong iyong mga anak na may karamdaman, lalo-lalo na sa may Lugilo Vicencio, Rodis Rodis Narciso Frias, Gilberto Rianzares, Bienvenido Rianzares at Padre Edwin Luntok. Nawa o Panginoon ay palagpasin mo. At ang aming patuloy na manalangin ay pagpapasalamat, lalo-lalo sa third Sunday Mass sponsors. Nawa o Diyos, pagpalain na libayan mo Panginoon upang sa kanilang paglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan, mapuspos na yung kagalakan, kalakasan at kasaganaan ng buhay. Ang lahat ng ibiyang dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ng mga pagbasa. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, kahit pa ito'y nakukulang o nagkakasala, naroon pa rin ang kanyang pagpapatawad. Ito'y pagpapakita na ang Diyos ay kumakalinga at nagbibigay halimbawa ng paglilingkod. Ang pinakamataas na antas ng paglilingkod ay ang pag-aalay ng kanyang buong buhay para sa kaligtasan ng tanan. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Propeta Isaias. Tiniis niya sa hirap na tayo ay dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo ay sama ng lumasa. Akala natin ang dinanas niya na parusa sa kanya ng Diyos ay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya siya ay nasubatan. Siya ay ang binugbog dahil sa ating kasalanan. Tayo ay gumaling dahil sa naghirap na kasamaan niya sa ating mga hampas ng kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang ligaw na kanya tayong lahat lakad na ngunit umibig ni Yahweh at sa kanyang ipataw ang parusang tayo na ang dapat tumanggap. Siya ang binugbog at pinahirapan, ngunit di tumanggap kahit konti man, tulad ng korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit sa gupit pa yan. Na hindi umimik. Kaya kahit kaputok man ng siya ay
pulihin, hatulan, at dalhin sa dakong dumamay. Siya sa pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ang inibig sa kasama ng masasama at mayayaman. Bayaan na walang kasalanan o nagsabi man ang sangkatauhan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap at kalooban ko, inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan doon at magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y nabubuhay siya ng marangal. Makikita ang lahing sumusunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niya ang hindi mawalan ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis, ang aking dapat lingkod at lubos kong kinalulugdan siya ng tanggap sa parusa. Marami alang-alang sa kanyang sila'y ating patatawarin. Dahil dito'y siya ang aking pararangalan kasama ang dakilang, pagkat kusang siya ang ibinigay na sa sarili ng nilasap ang pamamahal, kasamaan, tukso, ang siya ang mga makasalanan at na sila ay tinalagang patawarin. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Oh
matulungan ang mga nangangailangan sa mga bagay na maaari niyang ipagkaloob. Ito ang nais niyang isabuhay natin bilang isang Kristiyano. Ating papakinggan ay ikalawang pagbasa. Kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at ipinilagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naligaw ng landas, sapagkat siya ay may hina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya ay maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang mga karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring tangkal ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya, tulad na pagkahirang kay Aaron. Ngayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsasabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang inyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay saserdote, magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at tumuluhang sumasalo sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya dahil sa lubusan siyang magpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa mga pagitan ng pagtitiis at ng maganap na niya ito. Siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat nang sumusunod sa Kanya. Minarapan ng Diyos na siya ay gawing dakilang saserdote ayon sa pagkakasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.